Kung nanonood ka ng Philippine television noong late 90s hanggang 2000s, siguradong kilala mo si Angelica de la Cruz, ang babae na naging soap opera princess. Ang aktres na nilaro ang isa sa mga pinakakilalang kontrabida sa kasaysayan ng Philippine TV. Ang mukha na pamilyar sa bawat Pilipinong nagpalaki ng TV sa sala ng kanilang bahay. Siya si Maria Lourdes Edgar de la Cruz, ipinanganak noong Oktubre 29, 1981 sa Quezon City. Anak ng isang Pilipinong ama at isang Italiano-Austrianong ina. Isang babaeng may mixed heritage at mixed na kapalaran. Sa rurok ng kanyang karera, siya ay isa sa mga pinakakilalang mukha ng GMA Network, mahigit 27 drama series, mahigit 15 pelikula, 3 album, at isang papel bilang Lavinia Arguelles sa Bituing Walang Ningning na hanggang ngayon ay hindi pa nalilimutan ng mga manonood. At ngayon, wala siya sa primetime. Pero hindi ito kwento ng isang karera na dahan-dahang huminto. Hindi ito kwento ng isang artista na nagpahinga. Ito ay kwento ng isang babaeng pinili ang serbisyo publiko na ngayon ay nakaharap sa plunder charges na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 70 milyong piso, na nakatanggap ng death threats na may kasamang 3 bala ng baril, na natalo sa eleksyon, at na sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa ring lumalaban. Ito na ang tunay na buhay ni Angelica de la Cruz, at ito ay mas dramatiko kaysa sa anumang teleserye na nilaro niya. Para maintindihan natin ang buong kwento, kailangan muna nating pag-usapan kung sino talaga si Angelica de la Cruz. Siya ay ipinanganak noong Oktubre 29, 1981 sa Quezon City. Ang kanyang ama ay si Ernesto o Ernie de la Cruz, isang Pilipino. Ang kanyang ina ay si Angelica Edgar, isang Italiano-Austrianong babae. At mula sa kanyang ina, kinuha niya ang kanyang professional screen name na magiging kilala ng buong bansa. Siya ang panganay. May 3 kapatid. Si Mica de la Cruz na naging actress din, si Eric de la Cruz na kanyang kapatid na lalaki, at si Edward de la Cruz na miyembro ng boy band na Freshman. Sa edad na 13 noong 1994, siya ang napiling umawit ng Tagalog theme song para sa lokal na bersyon ng anime na Sailor Moon. Noong 1995, opisyal siyang pumasok sa industriya ng entertainment at mula noon hindi na siya huminto. Pero ang pinaka-memorable na papel niya ay hindi ang papel ng bida. Noong 2006, ginampanan niya ang papel ni Lavinia Arguelles sa television adaptation ng Bituing Walang Ningning, ang ikonikong kontrabida. Ang papel na originally ginampanan ni Cherie Gil sa pelikula. At ang pagganap ni Angelica bilang Lavinia ay umani ng matinding papuri mula sa mga kritiko at manonood. Ito ang papel na nagpatunay na hindi lang siya isang magandang mukha. Siya ay isang seryosong actress. Siya ay ang soap opera princess. At sa rurok ng kanyang katanyagan, tila walang makakatigil sa kanya. Kaya naman, nang magpasya si Angelica na pumasok sa politika noong 2013, marami ang nagulat. Pero para sa mga nakakakilala sa kanya, hindi ito sorpresa. Kasi ang kanyang ama na si Ernie de la Cruz ay matagal nang nagsisilbi bilang barangay captain ng Barangay Longo sa Malabon City. At nang magpasya si Angelica na ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama, nagwagi siya sa halalan. Naging opisyal na barangay captain ng Barangay Longo sa Malabon. Isang malaking responsibilidad, isang bagong kabanata, isang pagpapakita na ang kanyang pagmamahal sa serbisyo publiko ay tunay, hindi lang para sa kamera. At sa loob ng maraming taon, naglingkod siya sa kanyang komunidad, habang patuloy na tumatanggap ng ilang acting projects kapag pinahintulutan ng kanyang schedule, tulad ng kanyang appearance sa GMA series na Little Princess noong 2022. Pero noong Abril 2025, sa gitna ng panahon ng kampanya para sa midterm elections, isang reklamo ang nasampa sa tanggapan ng ombudsman. Ang nagsampa, isang individual na nagngangalang Arman Ramos, at ang nilalaman ng reklamo ay nagpabago ng lahat. Ayon sa dokumento, si Angelica de la Cruz ay pinararatangan ng plunder. Ang alegasyon, is appropriation,
o maanumalyang paggamit ng hindi bababa sa 70 milyong piso na pondo ng Barangay Longos. Milyong piso. Mula sa kaban ng bayan ng barangay na pinaglilingkuran niya, kasama sa reklamo ang malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at hindi pa doon natigil, kasabay ng mga kriminal na reklamo, naharap din si Angelica sa mga kasong administratibo. Pinaratangan siya ng matinding pagpapabaya sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng barangay, madalas na pagliban sa trabaho ng walang opisyal na pahintulot, at ang pinaka-kontrobersyal, ang hindi autorisadong paglilipat ng kanyang mga opisyal na kapangyarihan at tungkulin sa kanyang kapatid na si Kagawad Eric de la Cruz. Kaya naman, nang kumalat ang balita ng mga kasong ito, sumabog ang social media. Hindi lang dahil sa laki ng halagang kasangkot, kundi dahil si Angelica de la Cruz, ang babaeng kilala ng lahat bilang isang artista, bilang isang public servant, bilang isang ina at asawa, ay biglang naging sentro ng isa sa mga pinakamalaking kontrobersya sa lokal na politika ng Malabon. At ang reaksyon ng publiko ay hati. May naniniwala sa mga aligasyon, may nagtatanggol sa kanya, may nagtatanong ng mas malalim na mga tanong. Pero si Angelica ay hindi natahimik. Agad siyang nagsalita. Tahasan niyang tinanggihan ang lahat ng paratang. Sinabi niyang ang mga kasong ito ay walang batayan, produkto lamang ng maruming politika at taktika ng kanyang mga katunggali upang sirain ang kanyang reputasyon sa mga botante. Grabe talaga ang politics. Pag hindi nila nakuha ang gusto nila sa siraan, next step kakasuhan ka naman nila. Iyon ang sinabi niya. At sa sandaling iyon, naging malinaw ang larawan. Hindi lang ito isang legal na laban, ito ay isang politikal na digmaan. Pero hindi pa doon natigil ang mga hamon na kinaharap ni Angelica, kasi noong Mayo 2025, habang patuloy ang kampanya, nakatanggap siya ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa anumang legal na dokumento. Isang liham na may kasamang 3 bala ng baril. Ang mensahe sa papel ay malinaw at direkta. Angelica de la Cruz, mapagpalang araw sa iyo. Umatras ka na sa laban ng Vice Mayor ng Malabon kung hindi alam mo ang kahihinatnan mo at ng pamilya mo. 3 bala, isang babala, isang malinaw na banta sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. At sa kanyang Facebook post, ibinahagi niya ang lahat ng ito sa publiko. Siniraan, kinasuhan, ngayon naman tinatakot. Anong kasunod? Grabe na pati family ko dinadamay ninyo. Hindi ito ang unang beses. Noong 2022, nakatanggap na rin siya ng katulad na banta. Kasama rin ang mga bala ng baril, 2 beses sa loob ng 3 taon. Ang isang babae na nagtatakbo para sa Vice Mayor ng Malabon ay 2 beses na tinanggap ang mga bala bilang mensahe. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy si Angelica sa kanyang kampanya. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot, o kahit natakot man siya, hindi niya pinayagan ang takot na pigilan siya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang bid para sa pagkabisi-alkalde ng Malabon para sa 2025 elections, at ang kanyang determination ay nakita ng mga tao. Pero sa eleksyon, hindi sapat ang determination. Pero noong Mayo 12, 2025, natalo si Angelica de la Cruz sa pagkabisi-alkalde ng Malabon. Ang nanalo, ang incumbent na si Edward Nolasco, isang malaking kabiguan. Isang masakit na resulta para sa isang babaeng nagbigay ng lahat para sa kanyang kampanya, sa kabila ng mga kaso, sa kabila ng mga banta, sa kabila ng lahat ng presyon na kinaharap niya. At sa sandaling iyon, maraming tao ang nag-isip na tapos na ang kwento ni Angelica de la Cruz sa politika, na ang mga kaso ay nagtagumpay sa kanilang layunin, na sirain ang kanyang kredibilidad sa mga botante, pero hindi pa tapos ang kwento. Kaya naman, kahit natalo sa eleksyon, si Angelica ay hindi sumuko. Ayon sa mga nakakaalam ng kanyang sitwasyon, kasalukuyan pa rin siyang aktibo sa paggabay sa kanyang komunidad at pag-aasikaso sa kanyang mga legal na obligasyon. Ang mga kaso sa ombudsman nananatili pa ring nasa ilalim ng preliminary investigation.
Sinusuri ng mga abogado ng pamahalaan ang lahat ng ebidensya. At ang kampo ni Angelica ay nagsabi na handa silang harapin ang lahat ng ito. Bukod dito, abala rin siya sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyong pampamilya kasama ang kanyang asawa na si Orion Casaro. At si Angelica ay nanatiling bukas sa mga espesyal na proyekto sa telebisyon kung may magandang script at tamang schedule. Hindi siya tumitigil. Pero heto ang parte ng kwentong ito na kailangan nating pag-usapan ng maayos kasi madali lang sabihin, kasalanan niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Madali lang sabihin, dapat sana ay mas maingat siya sa kanyang mga tungkulin. Pero ang katotohanan ay mas komplikado kasi ang mga alegasyon laban kay Angelica ay alegasyon pa lang. Hindi pa siya napatunayang guilty. Ang kaso ay nasa preliminary investigation pa lang ng ombudsman. At sa isang bansang may presumption of innocence, ang bawat tao ay itinuturing na inosente hanggang hindi napapatunayan ang kabaligtaran. Pero sa mundo ng social media at sa mundo ng politika, ang allegation ay madalas na mas makapangyarihan kaysa sa katotohanan. Ang headline ay mas malakas kaysa sa court decision, at ang perception ay madalas na mas mahalaga kaysa sa ebidensya. Iyon ang pinakamapanganib na bahagi ng kwentong ito. Kaya naman ngayon, habang patuloy na nagbabago ang kwento ni Angelica de la Cruz, habang naghihintay ang ombudsman ng resulta ng preliminary investigation, habang nagtatanong ang mga fans at kritiko kung ano ang susunod na mangyayari, may isang bagay na malinaw. Ang buhay ni Angelica de la Cruz ay hindi ang buhay na inaasahan ng karamihan para sa kanya. Ito ay isang buhay na puno ng kontradiksyon, ng tagumpay at kabiguan, ng katanyagan at kontrobersya, ng pagmamahal ng publiko at ng galit ng kanyang mga kalaban. Ito ay buhay ng isang babaeng pinili ang mas mahirap na landas, at ngayon ay kinakaharap ang lahat ng kahihinatnan ng pagpiling iyon. Ito ang kwento ni Angelica de la Cruz. Ito ay kwento ng isang babae na may talento, may determinasyon, may pagmamahal sa kanyang pamilya at komunidad, na nahanap ang sarili sa gitna ng isang bagyo na hindi niya ganap na inaasahan, ng mga banta, ng mga kaso, ng mga kabiguan sa eleksyon. Pero patuloy pa rin siyang nakatayo. At iyon ay isang bagay na hindi mo maaaring baliwalain. Ikaw na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga lumaki na nanonood kay Angelica bilang Lavinia Arguelles. Baka isa ka sa mga fans niya na nagtatanong kung saan na siya ngayon. O baka isa ka sa mga taong naniniwala sa kanya at nagtatanong kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Ang sagot sa lahat ng tanong na iyon ay hindi pa natin alam. Pero ito ang alam natin. Si Angelica de la Cruz ay isang tao na may mga tagumpay at mga pagkakamali, na may mga sandaling ipinagmamalaki niya at mga sandaling gusto niyang baguhin. At ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang artista na may mga kaso. Ito ay kwento ng presyo ng pagpasok sa politika para sa isang public figure at kung paano ang mga aligasyon, banta at political warfare ay maaaring baguhin ang buhay ng isang tao nang mas mabilis kaysa sa anumang desisyon ng korte. Ang pinakamahalaga sa kwento ni Angelica de la Cruz ay hindi ang 70 milyong piso na kasangkot sa plunder complaint. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang isang babae na may asawa, may 2 anak, may pamilyang umaasa sa kanya, ay nakatanggap ng mga bala bilang mensahe 2 beses at patuloy pa rin siyang lumaban. Iyon ang kwento na dapat nating marinig.